And what is up mga kapitbahay? No, welcome back na naman dito sa home lab natin, okay? So for today's video mga kapitbahay, mayroon isang katanungan ng isa nating subscriber about dito sa PFSense natin, okay? Ang katanungan po niya is, paano nga ba daw niya ma-manage ng mabuti ang kanyang mga PFSense firewall? Yung dun sa mga kanyang mga rules, which is dito, yan, dyan sa rules na yan, kasi nalilito daw po siya kung paano nag-work yung mga rules na yan, at saka paano mo nga ba daw ma-identify kung yung rules na yun is effective or nag-e-effect doon sa network kung saan mo pinoint. Paano mo malalaman kung mayroon siyang activity? Okay? Ang katanungan po niya kung paano nga ba daw nag-work ang pagkasunod-sunod ng PFSense firewall rules natin para mag-effect doon sa network natin. Yan po yung mga katanungan nila kasi nalilito daw sila kung paano nga ba daw nila i-create ng mabuti ang kanilang mga rules kasi medyo baguhan pa lang sila dito sa PFSense. Na-set up na nila pero pagdating sa rules hindi sila masyadong familiar. Kaya yan yung konting i-walk through natin kung paano nga ba nag-work or paano nga ba ang pagkasunod-sunod ng firewall rules natin para gumana at saka paano mo malaman kung may activity siya or wala. Okay? Let's go. Yan yung pag-uusapan natin today. I-share ko siya doon sa mga tropa nating baguhan na IT na nagtatanong about dito sa rules. Okay? Let's go. Pag-usapan natin kaya stay tuned. Ayan na nga mga kapitbahay, no? Eto mga kapitbahay, mayroon pa tayong isang subscriber na nagtatanong, etong PFSense nga ba natin is pwede ba to sa enterprise company or sa mga malalaking business? Sasabihin ko po sa inyo mga kapitbahay, kapag pumunta ka mismo dun sa Netgate or dun sa YouTube sa mga review ng PFSense, maraming gumagamit ng mga malalaking company ng PFSense. Hindi lang dito sa Pinas, lalo na sa ibang bansa kasi yung PFSense na to is made to by US ata o US company. Tapos dinideploy nila as open source pero mayroong alternate na license, which is kapag bumili ka mismo ng Netgate box, automatic mayroon kang license. Ano nga ba ang kagandahan kapag naka Netgate box ka mismo? Ang kagandahan nun kasi marami kang pwedeng gawin. Mayroon din naman mga features na license nito na pwede mong gamitin dito sa PFSense. Pero yung pinaka software mismo or yung pinaka open source na software mismo na PFSense, downloadable siya, which is sa version na community edition. Okay, kung yung mapapansin, yung PFSense ko na to is license to. Ayan, nakalagay sa is PFSense Plus. Ayan, kung yung mapapansin, PFSense Plus. Okay, mayroon tayong tinatawag na PFSense Community Edition, which is yun yung open source na pwede mo siyang i-download. Almost the same sila ng features. Ang pinagkaiba lang, meron ito, meron itong, ayan, paid support, PFSense book, yung mga ganyan-ganyan, pwede kang magpa-support dun sa PFSense mismo. Kung may mga kailangan kang hindi mo makita or hindi mo magawa, pwede mo i-chat yung support, sasagot sila kasi hihingin lang nila ang iyong serial number at saka yung model, automatic malalaman nila na license yung PFSense mo. Okay? So, balik tayo dito sa firewall natin. Dito, ito yung katanungan ng isa nating subscriber. Nagtatanong po siya sa akin, yan, dito. Nagtatanong po siya, ayan, dito sa firewall rules, yan, dyan sa LAN rules. Kasi, marami kasi siyang ginagawa or marami siyang tinetesting at saka marami siyang gustong gawin. Hindi niya alam kung paano pagsunod-sunurin ang kanyang firewall rules. Okay? So, ito sasabihin ko sa kanya mga kapitbahay. Yung firewall rules natin na ito is ito. Ang paggawa niyan or ang pagkasunod-sunod niyan is from taas to baba. Yan, pababa yung basa niya. Kunyari, nag-add ka ng rules, automatic lalagay mo sa taas. So, kapag yung rules na yun, kunyari, yung rules na to, ayan, yung rules na to is, isang rules na to is para to doon sa isang PC na gusto mong lagyan ng restriction. So, kapag inad mo siya, automatic dito, pag inad mo sa taas, kapag nag-connect yung PC na yon dito sa network, automatic, sasabihin babasahin ni PC is rules from taas, pababa. Okay? So, which is dito yon, pababa. Ayan. Ito yung pinaka-last, yung pinaka-default natin. Okay? Ayan. Tapos, paano pa malaman kung yung isang rules na yun is active siya or mayroon siyang activity.
Okay? Kung yung mapapansin mga kapitbahay, ayan, ito yung default rules ko. Kung yung mapapansin, napakalaki ng, ano niya, 2.14 terabyte na. Ayan. Kung yung mapapansin, ito, ayan. Ibig sabihin, yung rules na yan, hindi yan nag-i-effect kapag naka 00 yung mga yan. Ibig sabihin, never na siyang nagamit or matagal na siyang hindi nag-active kaya wala siyang basa. Or minsan, kapag nag-create ka ng rule tapos nandyan ka naman sa tabi ng PC na pinag-createan mo na kung saan mag-i-effect dapat meron to. Pero pag alam mo na walang activity pa rin, ibig sabihin, mali yung pagka-setup mo. Mali yung ano ba tawag yun? May term dun eh. Mali yung pagka-point mo or mali yung pagka-configure mo ng rules na yun para mag-effect dapat dito sa isang workstation na pupuntahan niya. Automatic, kapag nag-create ka ng rule, automatic mapupunta sa taas. So, kung gusto mo na hindi mabasa agad, ilagay mo siya sa pinakababa. Okay? Pero usually, ganun ang pagkakabasa or ganun yung pagka-sunod-sunod ng mga rules na to, yan, ng mga rules na to, dito sa ating rules. Kahit saang rules. Yan, kahit dyan, kahit dito. Automatic yan. Babasahin niya pababa, pag ganun, pababa. Okay? So, kapag pumunta ka rito sa LAN, kunyari, for example, pag nag-install ka kasi ng pfSense automatic, ito yung lalabas na rules. Yan, yung default na yan. So, kailangan mo lang siya i-edit kung gusto mo. Okay? Ang gagawin mo, kapag gusto mo maggawa ng ibang rules, automatic sa taas yun. Like for example, itong rules ko na to. Ayan. Ito, rules ko na to. Rules ko na to is ibig sabihin, lahat ng mga client na magko-connect sa network ko, ibablock niya kapag binago niya yung DNS niya. Ito yun. Okay? Kasi, alam naman natin na yung PF Blocker NG is nagdedepende. Kasi, meron din kasing isang katanungan ng isa natin subscriber, hindi raw nag-e-effect yung kanyang PF Blocker NG. So, IP config ko siya, ang nakukuha niyang DNS is 888. So, which is, ang ginawa niya is nilagay niya ng static DNS. Nilagay niya yung static DNS doon sa kanyang DHCP server ata. Tapos, ang ginawa niya, nag-connect lang siya kusa, so automatic, hindi mag-i-effect talaga ang PF Blocker NG kasi ang PF Blocker NG natin is nagbo-block siya through DNS blocking. So, dapat, kasi pagdating dito sa PF Blocker NG natin, dapat naka-point yan doon. Ayan. Naka-point yan doon. Ayan. Tapos, naka-point siya sa localhost. So, dapat kasama siya dito sa DNS resolver. Dito. Yan. Okay? Ganun. Ganun yung pagka-effect ng ating firewall rules. Malalaman mo yung firewall rules natin na hindi gumagana kapag zero activity or 0 MB siya. Wala siyang laman niya. Katulad niyan. Gumamit siya siguro nung last walang date. Yan yung gamit niya. 2.122 million MB na. Million ng puta. Sorry. Ayan. Katulad nito, walang mga laman to. Katulad nito, ito, ibig sabihin, active to. So, itong rules ko naman na to, ayan. Tingnan mo, lahat ng rules ko. Ito yung pinakataas. Kaya nilagay ko yan sa pinakataas kasi ito yung pinakaunang rules na dapat babasahin ng mga PC, which is yung mga user. Once na nag-connect ka sa network, automatic, ito yung babasahin niya. Sasabihin niya, "Uy, ito lang dapat ang DNS na gagamitin mo ang default, which is yung 53, which is yan yung IP ng pfSense firewall mo. Dapat yun lang gagamitin mo Pero, kunyari, gusto mo na i-bypass to, mag-create ka ng rules para sasabihin mo, "Uy, sorry, bigyan mo naman ako ng pahintulot para gumamit ng ganito." So, mag-create ka ng rules para ma-bypass mo to. Okay? Tapos, pag nabasa niya yan, automatic sasabihin ni firewall rules sa baba. Di ba sabi ni ni 53 sa taas, default lang na DNS ang gagamitin mo. So, kunwari, paano kung nagpalit ka? So, ibablock ka nito ng rules sa baba na, "Uy, bawal yan. Hindi kita pinapayagan na gumamit ng ibang DNS." So, mawala na yung internet mo. Okay? So, ganun yung mga basic rules na ito. Ito yung importante. Yung dalawa na to. Ito. Tsaka to. Kapag gusto mo mag-implement ng PF Blocker NG na blocking, which is ito yun. Yan. Okay? So, si PF Blocker NG, binablock niya lahat ng mga activity
which is yung mga black websites through DNS or kung ano man yung ginawa mo. Okay, kaya dapat may rules ka sa dalawa na to. Ayan, rules na yan. Automatic yan. Dapat meron kang ganyang para gumana ng tama ang PF Blocker NG mo. Okay, ganun lang ka-basic. Ganun lang yung basic na pag-create ng PF Sans rules. Tapos, isa naman, kunwari, ayaw mo nang katulad ng sa akin noon, magulo. Ayan. Pwede ka gumawa ng alias. Ayan. I-group mo lahat ng mga rules mo. Tapos, add ka lang ng add yan, automatic. Pag kinlik mo yan, automatic, naka-group na yan. Kung saan mo gusto ipasok. Ganun lang kadali ang paggawa ng PF Sans basic rules. And then, kunyari, nag-install ka ng bagong PF Sans. Nag-install ka ng bagong PF Sans sa desktop. Tapos, mayroon kasi naalala ko na isang nagtatanong, nag-install siya ng PF Sans. Wala siyang internet. Pero pag nag-ping siya dito sa loob ng PF Sans, gamit yung pati na to, ayan, may internet siya. Pero kapag nagsaksak siya ng client or PC dun sa LAN network niya, wala siyang internet. So, ni-remote ko siya, titingnan ko. So, dapat automatic, kapag nag-install ka ng PF Sans, dapat may ganito kang rules. Allow to all, which is any lang. Or, nagdidepende sa'yo kung paano mo siya or magre-restrict ka. Pero, usually, kapag automatic na gusto mo na, kapag nag-setup ka na PF Sans, tapos nagsaksak ka ng mga PC, automatic may internet dapat. So, ito yun. Nagkukulang ka lang dyan. Tapos, ang importante, yung DNS, yung DNS resolver mo dapat, wait lang, services, yung DNS resolver mo is dapat tama yung pagka-setup. Ito, importante din to. Kapag nag-setup ka ng bagong PF Sans, dapat ang una mong galawin is yung default firewall rules at saka ito, yung DNS resolver na to. Ayan. Network interface, yan yung mga active interface mo or kumari may VLAN ka, katulad ng sa akin, may VLAN ako. Dapat nakaselect yan. Okay? Yan, hindi dapat naka-all. Dapat nakaselect yan. Ilang beses ko to inuulit-ulit. Yung iba hindi nila magets, in-all nila. All din dito. So, magkakaproblema ka doon sa pag-blocking ng PF Blocker NG. Kasi hindi yung tama ng pagka-point or hindi tama yung hindi tama yung, ano ba term doon? Hindi tama yung appoint ng isang rules dito kapag hindi mo to sinelect. Okay? Ito, pag hindi mo sinelect yan, dapat ang isi-select mo lang dito sa network interface, which is yan yung mga active interface mo, which is yung LAN, tsaka yung mga VLAN na kinreate mo. Tapos pagdating naman sa outgoing, yung active internet mo lang dapat ang nakaselect. Hindi lahat, hindi naka-all. Dito pa pala isa, dapat kasama lagi to, si localhost. Bakit nga ba kasama palagi yan si localhost? Kasi si PF Blocker NG, kung nyo mapapansin, ayan, si PF Blocker NG, kung nyo mapapansin, kapag pumunta ka dito, ayan, yung web interface niya is naka-localhost. So, automatic, dyan mapupunta. So, dapat isasama mo yun para effect sa lahat. Okay? So, ganun lang kasimple or ganun lang yung mga basic firewall rules. Tapos, yung mga ibang firewall rules, nasa sa inyo na yun kung para saan, kung paano mo siya isi-set up. Kaya magdadagdag siya ng magdadagdag dito sa firewall rules natin. Kaya dumadami. Okay? So, every VLAN, pwede kang gumawa ng rules. Or, kung wala ka naman masyadong restriction or pare-parehas sila ng rules or para sa restriction ang gusto mong gawin, pwede ka mag-floating. Yan. Anything na kinreate mo dito sa floating, automatic mag-i-effect yan sa lahat ng interface mo. Kaya, floating. Pero, mas maganda kung individual na lang para hindi ka malito. Alright? So, ayan mga kapitbahay, sana may naintindihan kayo or sana natutunan nyo kung paano mag-distinguish ng isang rules kung gumagana ba or hindi. So, ganun lang pala tandaan. Hindi nag-i-effect kapag 0-0. Ayan. For example, ayan, puro 0-0. Ibig sabihin, matagal na to hindi nag-connect. So, wala siyang activity. Ito yung pala tandaan kapag may activity yan. May MB siya. Meron siyang ganyan, no? May packets pala sa yung tawag term. May packets siya na lumalabas-pasok. Okay? So, sana naintindihan nyo or sana
nakapagbigay ako ng konting impormasyon na naman dito sa channel natin. Kaya stay tuned mga kapitbahay dun sa mga susunod nating vlog. Mayroon tayong isang project na sana pumayag yung isang company na mag-vlog tayo doon. Marami sana tayong vlog na ganun, kaso yung ibang company kasi confidential kaya hindi ko binablog. Pasulput-sulput lang minsan sa shorts lang, hindi mismo sa long form video ng YouTube natin kasi bawal, okay? Pero pag nakatagpo tayo ng isang company na pwede mag-vlog doon sa facilities nila habang gumagawa tayo, mag-vlog tayo, alright? So, para ma-share ko sa inyo kung ano yung mga na-encounter ko, ano mga dapat or ano yung mga knowledge na natutunan ko doon sa mga ginagawa ko, alright? So, thank you so much, God bless and peace.